At ang Diyos na nagmamahal sa atin, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Amen? Sabi nga, iwanan ka man ng lahat ng mga nasa paligid sa'yo, ang akala mo walang nagmamahal sa'yo, mayroon, kapatid. Walang iba kung hindi si Jesus, hindi kanya iiwanan. Amen? Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen? Minsan pa po, palakpakan natin ating Panginoon. At diretso na po tayo sa ating tema po ngayon, ay napakaganda po, Christ's love is the answer. Amen po ba? Napakaganda po ng ating pong tema ngayon at mayroon pa pong karugtong, building stronger relationships. Amen? Napakabuti po ng ating Diyos sapagkat wala naman talagang ibang nagmahal sa atin, nagsakripisyo sa atin, kundi ang ating Diyos lamang, ang Panginoong Hesus lamang. Amen? Kailangan ko po isot ang aking antipara. Ayan. Para maliwanag po. Ngayon po, ang verse po na binigay po dito sa Christ's love is the answer ay napakaganda po. Sa 1 John 3:16, makibasa po tayo. Mayroon po bang verse tayo dyan? Ang sabi po dito, no? Umpisa na po tayo sa 1 John 3:16. Dito natin nalalaman ang pag-ibig. Ang pag-ibig. Inaalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi po dito, yan ang pag-ibig. Ito ang pag-ibig. Ano po? Inalay ni Jesus ang kanyang buhay para po sa atin. Amen? Punta na po tayo sa ating introduction. Ang sabi po dito, Beloved, today we come together to focus on the incredible love of Christ. Love that transcends all understanding. No, napakaganda po. Sabi po diyan, no, sabi dito, mga minamahal, no, beloved, no, mga minamahal, ngayon tayo nandito. Nung nandito tayo ngayon, sama-sama upang tumuon sa incredible love. Alam niyo po ba yung incredible love? Ay napakaganda po. Ito po ay talagang maaamis ka yung pag-ibig ni Jesus sa atin. Ito po ay extraordinary, incredible love, unbelievable. Hindi ka panipaniwala dahil sino ba naman tayo na mahalin ng Diyos? Amen po ba? Yan po ang sinasabi dito na ito po ay incredible love at nag-aalok ng pag-asa. Isang pag-ibig na higit sa lahat ng pang-unawa, no? Pag-ibig na nagbabago ng buhay at nag-aalok ng pag-asa. Amen po ba? No? Sa isang bagbag na puso. Alam niyo po yung bagbag na puso, yung punong-puno, no, ng kabigatan, punong-puno ng suliranin, punong-puno ng problema. No, ito po yung bagbag, yung talagang ang puso mo ay talagang bigat na bigat sa iyong mga problema. Amen? Pero ang sabi po dito ng ating Panginoon, no, sa ating verse, sa 1 John 3:16, yung buhay niya, inalay niya sa atin. Yung kaisang-isang buhay ng ating Panginoon. At we must ask ourselves today, how does Christ's love answer the question for our hearts and the needs of our world? Ngayon po tignan natin, dapat nating itanong sa ating sarili, paano sinasagot ng pag-ibig ni Kristo ang mga tanong sa ating mga puso at ang pangangailangan ng ating mundo? Paano sinagot ni Jesus ito? Sabay po natin itong tuklasin, no? Medyo bilis-bilisan po natin ito. Baka po maabutan po ako ng no? At sabi dito, sabay-sabay po natin tuklasin kung paano po sinagot ng Panginoon yung mga tanong natin sa mundong ito. Kung bakit ang love ni Jesus ang sagot sa lahat. Amen? Sa una po, ito po, number 1, Christ's love is the answer because it is the ultimate solution to our brokenness. Napakaganda po. Ang pag-ibig ni Jesus, ni Jesus, ang sagot
Dahil ito ang pinakahuling solusyon sa ating pagkasira. Yung talagang pagkawasak, no, natin. At ang sabi rin po dito natin malalaman na yung pag-ibig ni Jesus, inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Next, in this verse, John outlines the greatest demonstration of love. Jesus Christ sacrificed it on the cross. Napakaganda po. Sabi po ni John dito, binalangkas dito ni John na ang talatang ito ay pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig at sakripisyong kamatayan ni Jesus sa krus. Di po ba ang verse ng 1 John 3:16, ito po ay talagang nagpapakita ng pagsakripisyo ng ating Panginoon dahil sa pagmamahal niya sa atin. Ito ay hindi salita lamang. Hindi ito ay kwento-kwento lamang. Ito ay totoo. Ito ay true. Amen po ba? Nasusundan niyo po ba? Yan po ay totoo. Tangible. Ano po ba yung tangible? Nahahawakan. No? Di ba si Jesus, nung pinako siya sa cross, talagang nahahawakan mo siya doon. Amen po ba? At nagbabago. No? Nagbabago ng ating buhay. Ang sacrifice ni Jesus, ang sakripisyo ni Jesus ay katugunan sa greatest needs ng sangkatauhan. Yung pagsakripisyo ng ating Panginoon ay sagot sa pinakamalalim na pangangailangan ng sangkatauhan. Ano po ba yung sangkatauhan? Ng ating mundo, ng ating daigdig, o maging ng ating buhay. Needs para sa pagtubos, sapagkat ang sangkatauhan ay hiwalay sa Diyos. Di po ba nawalay ang sangkatauhan, nawalay ang buhay natin sa ating Panginoon. Kaya kailangan ni Jesus mag-sacrifice. Walang anumang mabuting gawa para makatulay tayo dito. Wala kahit anuman ang gawain natin. Kahit mabuti ang gawin mo, hindi pa rin tayo makaabot sa ating Panginoon. No? Walang makatulay sa agwat natin kay God. Ginawa ito ni Jesus, hindi natin kayang gawin ang sakripisyo na ito ng ating Panginoon. Hindi natin kayang tumawid sa agwat na ito sa ating Ama, kung hindi lamang sa pamamagitan ng ating Panginoon. Dahil si Jesus ang pinakahuling solusyon sa problema ng kasalanan at pagkahiwalay natin sa Diyos. Si Jesus lang po talaga yung solusyon para tayo makalapit muli sa ating Ama. Di po ba? Dahil sa ating mga kasalanan na nagawa sa ating Panginoon. Ang sabi po dito, Christ's sacrifice brings about reconciliation with God through His love. Ayan po Jesus answered the question. Ito na po, tinugon na po ng ating Panginoon yung tanong natin sa ating puso kung paano matugunan ng Panginoong Hesus ang katanungan natin dito sa mundong ito sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus ay nagdudulot ng pakikipagsundo sa Diyos. Amen po? Yung pag-sacrifice ni Jesus, no, na ito ay naging dulot, no, ng pakikipagsundo sa ating Ama sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, sa pamamagitan ng pag-ibig niya sa atin. Sinagot ni Jesus ang tanong kung paano maibalik ang makasalanang sangkatauhan sa ating Ama. Di po ba? Ito ay hindi sa pamamagitan ng mga gawa, no, mga kapatid. Yung ginawa ni Lord sa atin, hindi ito talagang basta-basta, no, yung paghihirap niya para sa atin, ngunit sa pamamagitan lamang ng biyaya, by grace alone. Amen? Ang love ni Jesus ay ito isang cornerstone o bato. Ito ay gospel, ebanghelyo at pundasyon ng ating kaligtasan. Amen? Ito po yung pag-ibig ng Diyos, ng Panginoon sa atin. Amen po ba? At kailangan, no, sa buhay po natin, kailangan lagi natin maalala na ang pag-ibig ni Jesus ang tanging kasagutan lamang. Kapag po ang puso natin ay bigat na
Sabi nga dito, brokenness, sira, wasak. Ito po yung nangyayari sa buhay natin sapagkat tayo ay malayo sa Ama. Tayo ay talagang hindi makaabot doon, hindi tayo makatawid dahil may agwat. Ano yung kasalanan? No? Yung ating mga suliranin. Kaya kailangan po natin maalala na ang pag-ibig ni Jesus, yun lamang po ang tanging kasagutan. Amen? At ang sabi po dito, ang ating Panginoon ay gumawa po ng desisyon, no, na ibigay ang kanyang buhay. Ito ay hindi sinadya at ito ay hindi sapilitan. Ito ay pinakadakilang pag-ibig na nangangailangan ng kanyang pagsuko. Di po ba? Yung buhay ni Jesus, sa pagmamahal niya sa atin, kailangan niyang isuko, kailangan niyang isakripisyo ang kanyang buhay para sa atin. Dahil ganon tayo kamahal ng ating Diyos na buhay. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sapagkat, no, kung titingnan natin sa Old Testament, kung paano po nila yung sistema po ng paghahain, no, ng pagliligtas, yung pagtubos ng kasalanan, hindi po nagiging perfecto yon, di po ba? Kasi ang ginagawa nila, magkakatay sila ng mga tupa, ialay nila yung dugo, hindi po iyon ay naging perfecto. Amen po? Makatuwid, hindi po yun ang tanging makapagtubos sa kasalanan. Ito lamang po ang makapagtubos sa ating kasalanan at tinupad niya po ito. Si Jesus, no? Tinupad ang sistemang iyon sa pamamagitan ng pagiging kordero ng Diyos. Na inalay ang kanyang sarili bilang pangwakas, bilang perpektong sakripisyo para sa lahat ng kasalanan. Amen? Amen po ba? Napakabuti po ng ating Diyos. Christ's life was constant display of love, but His ultimate act of love was seen on the cross. Nakita natin yung talagang ultimate na pag-ibig ni Lord doon sa cross. Amen? And Jesus demonstrate that love is willing to endure. Amen po? Suffering, sake of others to reconcile humanity with the Father. Amen po ba? Ang buhay ni Jesus ay palaging nagpapakita ng pag-ibig. Ipinapakita ng Panginoon na ang pag-ibig ay handang magtiis ng pagdurusa para sa kapakanan ng iba upang ipagkasundo ang sangkatauhan sa Ama. Ginawa ito ng ating Panginoon 2,000 years ago. Amen? Ginawa niya ang pagsakripisyong ito upang maipagkasundo, maibalik lamang tayo sa ating Ama. Amen po ba? Ganito po tayo kamahal ng ating Panginoon. Patungkol po sa pagsakripisyo na ating pong naaralan ngayon na binaba ng ating Panginoon, ito pong si Wilberforce na isang politicians at British ay lumalaban siya sa mga nagbebenta ng mga alipin. Ibig sabihin yung mga slavery, ganyan. Binibenta po sila. Siya ay talagang, yung puso niya nahimok ng pag-ibig ni Jesus. No? Walang sawang magtrabaho para sa katarungan. Talagang pinaglalaban niya. Talagang gusto niya na maalis yung patakaran na ito. Ang kanyang pangako sa pagmamahal, no? Sabi dito, yung kanyang pangako na pagmamahal sa kanyang kapwa ang nagbubunsod upang itaguyod ang pag-alis ng pagkaalipin. Ito po ay isang laban na magdulot sa kanya na personal na sakripisyo. Yung buhay niya, talagang inalaan niya doon sa kanyang mga kababayan para makalaya, no? Makalaya sa ganitong kalakaran sa kanilang lugar. Amen? Ganito po yung ginawa niyang sakripisyo. Talagang yung gusto niya na maalis yung mga kababayan niya sa ganitong pagbebenta sa kanila. Kaya yung sakripisyo niyang ganito, talagang ipinaglaban niya dahil mahal niya ang kanyang mga kababayan. Amen? Ganon din, no, sa buhay po natin, mayroon po tayong ganitong ginagawa, no, sa ating mga nakapaligid sa atin. Amen? Di po ba
ginagamit tayo ni Lord sa parting ito. Amen? Na tayo ay handang tumulong, tayo ay handang magsakripisyo. Amen po ba? No? Pero ito yung pinakadakilang kwento. Ang pinakadakilang kwento ay ang pag-ibig, no, ni Jesus na humantong sa krus ng Kalbaryo, pero hindi nakikita ng iba. Amen? Bakit? Tanong ko dito, bakit? Habang po inaaral ko ito, bakit hindi nalalaman ng iba? May sagot po dyan. Sapagkat tayo ay hindi umahayo. Amen? Kaya hindi po nalalaman ng iba na ang pinakadakilang kwento sa lahat-lahat ang pagtubos ng ating Panginoon, ang pagsakripisyo ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo para lamang maibalik tayo sa ating Ama. Amen? Para lamang tayo ay maligtas. Para lamang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganon ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? Kaya kailangan tayo po ay ikwento po natin ito, ang kwento ng ating Panginoon. Amen? Christ's love is not abstract. It is a love that has already answered the most profound problem. Amen? Yung pag-ibig ni Jesus ay hindi yung sabi nga kanina yung abstract, hindi po. Ang pag-ibig na ito ay nakasagot, no? Nasagot ng Panginoon ang pinakamalalim na problema, ang pagkahiwalay natin sa Diyos. Amen? Si Jesus ang nagiging yung gap natin. Sino ang nagiging tulay? Si Jesus po. Si Jesus ang nagiging tulay patungo sa Ama. Wala na pong ibang pangalan na binanggit sa Biblia, wala na pong ibang pangalan na makatawid tayo sa Ama, kundi pangalan lang ng ating Panginoong Hesus. Di po ba? Yung John 14:6, ayan po. Di po ba? Yun po yung panghawakan natin. Nang sabi din po dito na, may tanong po, ang sabi dito, paano ang sakripisyong pag-ibig na ito na nakaapekto sa iyong buhay? Tandaan po natin ito, baka may time pa po tayo mamaya. No? Paano ang sakripisyong pag-ibig na ito nakaapekto sa iyong buhay? Paano ito nagdulot sa kagalingan sa iyong sariling brokenness or pagkasira? Amen? Paano? No? Paano ito nagdulot ng kagalingan sa ating mga sarili? Amen po ba? Dahil sa sobra po nating mga kinakaharap ngayong panahong ito, tayo po ay nakakaranas ng brokenness. Amen po? Pero sa pamamagitan ng ating Panginoon, ng kanyang pag-ibig, tayo po ay may katugunan sa lahat ng iyan. Walang iba kundi yung pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen po ba? At sa number 2 na po tayo. Number 2, Christ's love. Sige po, basahin po natin, no? Yan, yung dulo po. Ano po yung selflessness? Hindi makasarili, no? Yan po, napakaganda po nito. Christ's love is the answer because tinuturuan tayo ni Jesus, no? Ang pag-ibig ni Kristo, ang sagot ay sapagkat ito ay nagtuturo sa atin para hindi tayo maging makasarili. Amen po? At sabi po diyan sa verse nga na yan, at nararapat nating ialay ang ating mga buhay para sa mga kapatid. Kasi sabi dito, selflessness. Dapat hindi tayo maging makasarili. Amen po? Yan, isinabihan na po tayo ni Jesus. Ang pag-ibig ni Kristo na ipinakita sa krus, isang uri ng radikal na pag-ibig, yung sukdulan, no? Yung pagmamahal ni Jesus sa atin. Ito po ay napaka-importante, mahalaga po tayo sa ating Panginoon. Amen? Sabihin mo nga sa iyong puso, sa iyong buhay, mahalaga ako sa Diyos. Palakpakan natin ating Panginoon. Kasi po talaga naman, mahalaga po tayo sa ating Panginoon. Kailanman hindi po niya tayo pinababayaan, di po ba? Ganun po kahalaga tayo sa ating Diyos. No? Yung may sangkot yung pagsakripisyo ng Panginoon, ay ito ay hindi makasarili.
Amen? Ginawa ito ng Panginoon para sa atin. Gayon din tayo na dapat natin isakripisyo ang ating sarili sa mga kapatid kung paano tayo minahal ng Diyos, ganon din tayo magmahal sa iba. Aray, para bang nagawa na po ba natin ito? Amen. Totoo po yun. Dahil ang sabi ng Panginoon, kung ano ang ginawa niya pagsakripisyo, tayo na mga mananampalataya, tayo na kumilala sa Diyos, dapat mayroon din tayong ganito sa ating puso. Mayroon din tayong pagsakripisyo para sa ating mga kapatid. No? Sabi dito, we are called to mirror the selfless love of Christ. No? Tayo ay tinawag, no? Kasi sumasalamin sa atin yan, na makikita sa buhay natin kung mayroon tayong ganito na sinasabi ng ating Panginoon. Yung hindi tayo mag-iimbot, no, sa ating kapwa, di po ba? Yung pag-ibig ni Jesus, walang pag-iimbot. Di ba? Ang pag-ibig, sabihin na yung love, no? Love na ipinahayag natin sa iba ay hindi batay sa emosyon lamang. Yung magpapahayag tayo ng pag-ibig, no? Hindi lamang yung nasa emosyon, kundi sa example talaga ni Lord. Matutunan natin yung pagkilos, pagsakripisyo ng ating Panginoon para sa atin. Ito ay greatest love, no? Ang kagandahan na nagdilingkod sa iba. Alam niyo po ba, yung pagdilingkod pala natin sa kapwa natin, yung pagtulong natin sa ating kapwa, ito ay tinatawag na greatest love. Amen? Napakaganda po nito. Kaya, yung tinuturo sa atin ng Panginoon, kung sa panahon na ito, mayroon man lumalapit sa atin, mayroon man kumakatok sa ating pinto, ay wag po natin pagsarahan, wag po natin pagbagsakan ng pinto, no? Kung hindi, tulungan po natin sila. O kaya sa hanap, andyan po ba si Sister Evelyn? Tapos sabihin, wala siya dito. Nandyan naman siya sa loob. No? Para lang hindi makausap. Di po ba? Yun, ibibilin mo yun sa mga kasama. Pero alam niyo po, the greatest love na ating gagawin ay yung pagtulong sa mga nangangailangan. Gaya ng ginawa ng ating Panginoon. Si Jesus ang the best example sa bagay na ito. Kaya dapat po natin siyang tularan. Amen? At sa mundong ito, no, sa mundong ito nga, 'di ba, kadalasan yung pinahalagahan ng iba yung kanilang sarili, yung mga material na bagay, yung tagumpay, yung mga personal na pakinabang, no? At sa atin, tinawag tayo para ialay ang buhay para sa iba at magserbisyo. Amen? Serbisyong totoo lamang. Walang kinikilingan. O, di ba? Naririnig natin yan. Pero, yan po talaga ang dapat nating gampanin. Amen po ba? Bilang mga anak ng Diyos. Tinuturuan po tayo ng ating Panginoon kung paano po ginawa ni Lord yung pagsakripisyo niya. Ganon din po tayo. Magbigay po tayo, magsakripisyo po tayo para sa iba, para sa ating mga kapatid. Amen? At sinasabi rin po dito, yung mababasa natin yan, no, sa susunod pa, si John po ay bilang tumanggap tayo ng sakripisyo, ng pag-ibig ni Kristo, mayroon tayong moral na responsibilidad na ipakita ang parehong pagmamahal sa iba. Ang ating love, ang pagmamahal natin sa iba ay utang natin sa mundo dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Di po ba? May utang tayo sa mundong ito. Ipakita po natin yung pagmamahal natin sa mga nakapaligid sa atin, sa mga nasasakupan natin. Amen? Maging simpleng tulong mo, ay yun po, ay kasiya-siya na yan sa harapan ng ating Panginoon. Amen? At yung example lang ng pagsakripisyo ng ating Panginoon, no, yung hinugasan ni Jesus, yung mga paa ng kanyang mga disipulo. Di po ba? Ano po ang makikita natin doon sa verse na yon? No, yung paghugas ni Jesus sa mga paa ng kanyang mga disipulo
ay isang makapangyarihang paglalarawan ng radikal na hindi pag-iimbot. Bagamat siya ay isang Panginoon, siya isang Diyos, siya isang guro, siya po ay nagpapakumbaba. Siya upang sila ay paglingkuran. Nagpakita si Jesus ng example na ang pag-ibig ay hindi lamang kung ano ang nararamdaman natin, kundi kung ano ang ginagawa natin para sa iba. Mababasa po natin yan sa John 13, chapter 13, verse 1 to 17. Yung paghuhugas ni Jesus ng mga paa ng kanyang mga disipulo. Di ba? Diyos na siya, Panginoon siya, no? Makikita natin ang Diyos ay nagpapakumbaba. Amen? Ang Panginoon ay nagsisilbi, ganon din po tayo. Nawa, magawa po natin ito. Dahil sa panahon pong ito, napakadami po na nangangailangan ng tulong. Amen? Tumingin ka lang sa iyong paligid. Huwag ka nang lalayo. Diyan ka na sa iyong kapitbahay. Marami pong pangangailangan. Unang-una, sharean siya ng Word of God para mailapit siya sa ating Diyos. Amen? Amen. At ang sabi po dito, no, mayroon pong story po dito na si Eliot, no? Si Jim Eliot, isang misyonaryo, kasama ang kanyang mga kaibigan ay nagbuwis ng kanilang buhay sa paglilingkod sa mga ano pong basa mo dito, Pastora? Huwarani sa Ecuador, no? Sila po ay isang misyonaryo, no? Sila ay nagbuwis buhay para maglingkod sa mga Huwarani sa Ecuador. Sinabi niya na hindi siya full. In English ko na lang po kasi sa Tagalog masakit ito sa tinga. No? Hindi siya ganon. Siya po ay nagbibigay ng hindi niya kayang itago. Napakalalim po ng kanyang sinasabi para makuha ang hindi kayang mawala ang lalim talaga ng kanyang sinasabi ni Eliot. No? Ito ay pagsakripisyo niya, yung pag-ibig para sa mga taong paglingkuran o pinaglilingkuran niya. Sa kanyang pagsakripisyo, maraming lumapit sa ating Panginoon. Amen? Dahil sila po ay isang misyonaryo. Talagang yung sacrifice niya, yung pag-ibig niya, talagang ang daming lumapit para makilala ang ating Diyos. Ang buhay po natin ay kalaki po ang pagsasacrifice. Amen? Bilang mga lingkod ng Diyos, talagang start pa lang na makilala mo ang ating Panginoon. May kalakip na po yang sakripisyo. Ano po yon? Magsakripisyo ka na po na iwin mo, isulwin mo ang iyong mga mahal sa buhay. I-sacrifice mo. Pag halimbawa, no, yung mag-asawa, yung isa lang ang nakakilala, i-sacrifice mo na pag nag-aaway kayo, huwag kang sasagot. Kasi ikaw ang unang nakakilala sa Panginoon. Para masulwin mo siya, kailangan isakripisyo mo kahit galit ka na, kahit gusto mo nang sumagot. Amen? Ito yung sakripisyo para masabi niya, makita niya, masalamin sa'yo, ay nagbago na ang asawa ko, hindi na siya maganyan. Diba? Oh, may nabago sa kanya. Nakita sa'yo si Jesus. Yung asawa mo, dahil nakita sa'yo si Lord, sasama na sa'yo yan. Amen? Masulwin mo na siya. Amen? Ganyan po tayo na magsakripisyo sa ating pamilya. Amen po ba? Napakaganda po ng tinuro na ito ng ating Panginoon. Kasi si Jesus, sobra ang pagsakripisyo niya sa atin. Hindi siya umaangal. Wala siyang reklamo. Amen? Tayo, ang daming reklamo. Utusan ka pumunta doon, ayoko mainit. Ayoko madumi doon eh. No? Si Jesus, wala siyang wala kang marinig na salita sa Panginoon dahil ganon tayo kamahal ng ating Diyos. Amen?
Amen. Sabi pa rin dito, ang pag-ibig ni Kristo ay nagtutulak sa atin na mabuhay, hindi para sa ating sarili, kundi para sa iba. Amen po. Na handang ialay ang iyong buhay sa paglilingkod, nilakasan ko po, handang ialay ang iyong buhay sa paglilingkod sa mga nakapaligid sa iyo. Amen? Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Magmula sa araw na ito, titingnan ko ang aking paligid. Kung hindi pa siya nakakilala sa Panginoon, mag-pray po tayo sa Lord. Anyayahan po natin ang banal na Espiritu na makalapit ka doon sa taong iyon. Amen? Natulungan niya tayo mag-share sa Kanya. Amen po ba? Amen. Ang tanong, paano mo practical na may sa loob ang sakripisyong pag-ibig na ito sa iyong pang-araw-araw na buhay? Amen? Tayo lang po makasagot niyan. At dito na po tayo sa number 3, no? Christ love because it molds us to how to love beyond boundaries. Yan. Oh. Ito po ang napakaganda, yung huli po natin kasi dami po tayo dito eh. No? Sabi dito, let us not love in word or talk, but in deed, in truth. Sa 1 John 3:18. Tingnan ko nga, mayroon mata ako dito. 3:8. Wala. Oh, yan. Sa 3 na po tayo. Amen. Ang sabi po dito, no, ang pag-ibig ni Kristo, hinuhubog tayo hinubog tayo nito paano magmahal ng lampas sa hangganan. Amen. Let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Sabi dito, ni-remind po tayo ni John na ang pag-ibig ay hindi lamang isang pakiramdam, kundi isang pangako. No? Hindi tayo nagmahal sa salita lang, dapat may gawa, tulad ni Jesus. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nalilimitahan ng mga hangganan o kondisyon. Ganon po tayo. Ganon po yung love na gamitin natin. Hindi yung love ng makamundo. Kasi yung love ng mundo, parang wala sa puso. Amen po ba? Yung love. Pero kung kay Jesus, talagang tutuhanin mo siyang mahalin na walang kondisyon. Walang kondisyones. Ay, mahalin kita kasi binigyan mo ako ng ganito. Diba? Si Jesus, wala. No? Siya lang yung nagmahal ng ganito sa atin. And then, ang sabi pa po, ang pagmamahal natin sa iba at pagkilos tulad ng pag-ibig ni Jesus sa atin. Ang direktang salamin ng kaharian, ito po ay nagiging direkta, no, ng kaharian ng Diyos dito sa lupa at ipinakita natin sa mundo kung ano ang itsura ng pag-ibig ng Diyos kapag nag-serve tayo sa iba. Amen? Baka sa nakikita po, no, yung kaharian ng Diyos kung paano tayo mag-serve sa iba. Amen? Ano naman ang pinagmulan o ano man ang pinagmulan o katayuan ng isang tao o lahi. Amen po ba? Dapat hindi po natin ito lilimitahan. Amen? Kagaya po ng ating Panginoon, minahal niya tayo, ano man yung uri natin, ano man yung kulay natin, hindi po namili ang ating Diyos sa kanyang pagmamahal. Ang mga tao ay nahahati, di ba? Ang mga tao ay nahahati sa mga uri, lahi, katayuan, o maging sa lipunan. Di ba? Nung unang early Christian ay nagkaroon ng pagdeklara na mahalin hindi lamang mga believers, kundi pati ang kanilang mga kaaway. Nung early Christian po, talagang diniklara nila ito. Na siguro, noon, ganon, pero diniklara po nila na mahalin nila hindi lamang yung mga believers, kundi ang mga kaalitan din nila.
mga kaaway. Amen po ba? Ito po yung tinuturo ni Jesus sa atin. Mas lalo po nating mahalin yung mga nakasakit po sa atin. Pwede po ba yun? Diba? Mas masarap po. Mas masarap mahalin yung mga nakasakit po sa atin. Bakit? Yung pagkilos ni Lord sa buhay mo talagang ramdam na ramdam mo. Amen po ba? Amen. No? At ang sabi rin po dito na yung natandaan niyo po ba yung story po nung Samaritano? 'Di ba? Na talagang ilan yung dumaan doon. Dumaan yung pari, hindi siya tinulungan. Dumaan yung Levita, hindi rin tumulong. O sino po ang tumulong sa kanya? Samaritano, 'di ba? Kaya po tinawag siyang Good Samaritan. Siya po yung tumulong talaga, pinakain niya, pinagamot niya, ginastusan niya. Di ba? Ganon din po tayo. Yung pagtulong natin ay dapat walang boundaries. Amen po? Amen. Yung kagaya po ng ating Panginoon, tularan po natin siya. Sabi po dito sa kwento po ni Corrie ten Boom, ipinakita niya ang pag-ibig ni Jesus sa paggawa ng pagtulong. Tumulong siyang itago ang mga Hudyo, no? Mula sa mga Nazi noong World War II. Kahit na matapos siyang makulong sa isang piitan, sa kampo pinatawad niya ang mga guard na nagmamaltrato sa kanya. Amen? Napakaganda po ng ni ten Boom, ni Corrie ten Boom. Di po ba napakaganda po kasi kahit po na yung kinulong siya, minaltrato siya ng mga guard, no? Siya po ay nandun yung pag-ibig niya sa mga guard na yon. Amen? Nagpakita siya ng kagandahang yung pag-ibig, asal, no, pagkilos. Yun po yung nakikita ko sa kanya kay Corrie ten Boom nung binasa ko po ito, na talagang yung pagpakumbaba niya dahil nga no, yung pag-ibig ni Kristo ang pinakamatinding pangyayari no, sa buhay niya. Amen? At sabi rin po ni D.L. Moody na hindi pa nakikita ng mundo kung ano ang magagawa ng Diyos. Di po ba? Sa taong ganap na nakatalaga sa Kanya. Tunay nga po, talagang hindi pa nakikita ng mundo kung ano ang magagawa ng Diyos sa taong ganap na nakatalaga sa Kanya. Amen? Amen. At ang sabi rin po dito, no, Christ's love calls us to love not just those who love us back, but even those who means Him unlovable. No? Mga kapatid, tinatawag tayo ng pag-ibig ni Jesus na mahalin natin. Hindi lamang yung mga tao na nagmahal sa atin pabalik, kundi maging ang mga tila di kaibig-ibig. Tanong, handa ka bang mahalin? Handa ka bang magmahal ng lampas sa iyong hangganan? Sapagkat kapatid, alam niyo po ba, nagpapalawak ng biyaya at kabaitan, no? Ang lahat ng ito. Napakaganda po ng sinasabi dito ng ating Panginoon na tayo bilang mga Kristiyano, mga lingkod ng Diyos, tinawag ng Diyos, dapat nating tingnan na sa kabila ng ating mga comfort zone, ang pag-ibig ni Kristo ay natutulad sa atin, nagtutulak sa atin na wasakin ang mga pader, no? At abutin ang mga nakapaligid sa atin, lalo ang mga nangangailangan. Amen? Lalo yung mga nangangailangan ng salvation. Kailangan po natin silang abutin. Kailangan po natin silang tulungan. Alam niyo po ba yung sinasabi na boundaries ni Jesus ay walang limitasyon? Dapat ganun din po tayo. No? Yung free time natin, kung wala man tayong ibang maitulong na mga financial, marami po. Marami tayong magagawa. Maabot sila. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. At sa ating pong conclusion, no, sa ating pagsasara,
ng ating ng binigay ni Lord sa ating ngayong umagang ito. Balikan po natin yung tatlong kasagutan na makikita ng pag-ibig ni Kristo. Ano po ba yung tatlo na yun? Christ's love, at ang number 2, Christ's love calls us radical selflessness where we lay down our lives for others. Yung di makasarili. Amen? Napakahirap po ng may ganitong pag-uugali. Hindi po tayo magagamit ng Panginoon at hindi po tayo pagpapalain ng ating Diyos. Amen? At ang number 3, Christ's love is the answer. Ito po yung wag po nating lilimitahan yung boundaries ng ating buhay sa pagtulong sa iba. Ano man ang lahi, ano man ang itsura, mataba man, mapayat, maganda, lahat naman tayo po maganda. Amen? Kasi nilikha tayo ni Lord eh. Amen? Amen. Kaya, sa oras na ito, tayo po ay magbasa muna ng isang verse, no? Sa 1 John 4:19, ang sabi po dito, tayo'y umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. Sige po, makikinig pa po ba tayo? Parang ayaw niyo pong tumayo. Sige po, tayo na po ay tumayo at awitan po natin ating Panginoon. Purihin po natin ang Diyos, sambahin po natin ang ating Panginoon dahil siya po yung tunay na nagbibigay sa atin ng pagmamahal. Yung pagsakripisyo ni Lord sa atin, kung kaya tayo narito, kung kaya tayo nagkaroon ng kapayapaan, ng kagalakan, ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan, masaganang buhay, mga pangako ng ating Panginoon dahil yan sa pag-ibig ni Jesus. Ginawa niya yan sa krus ng Kalbaryo. Amen? Sige po, awitan po natin ang ating Panginoon. Christ is the answer. Atin pong namnamin yung awiting ito. My Lord. Siya nga, O Diyos. Yes, Lord. Christ Si Karela ba, si is Corella ba, the si answer to all my needs. Itaas po natin ang ating mga kamay. Handang suko ang lahat para sa ating Panginoon. Kung mayroon po tayong mga suliranin, mga problema, kabigatan, mga sakit, isuko po natin ito sa Panginoon. At kung ikaw naman ay sa sarili mo ay hindi pa sinasagot ni Lord ang iyong panalangin, Christ is the answer. Amen, Lord. Amen. Yes, Lord. Yes. To all my needs, Savior baptized. Yes, Lord. Hallelujah. Awitan
Savior, baptizer, the great physician. Oh, hallelujah. He's all I. Savior, baptizer. Savior. Savior, baptizer, the great physician. Oh, hallelujah. He's all I need. Hallelujah. Sikaraya laba, sikaraya laba basikante. Sikaraya laba hay, sikaraya laba basikuraya laba sikante. Sikaraya laba basikaraya laba basikante. Hallelujah, Jesus. Awitan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Hindi Hallelujah, Jesus. Thank you, Father God. Ika'y sambahin. Bawat sandali. Ibigay po natin yung pinaka-the best na papuri para sa Diyos. Hallelujah. Di mapapagod. Hindi Mapapagod ang pusong ito. Naawitan ka, mahalin. Hindi magsasawa, ika'y sambahin. Bawat sandali, papuri ko'y inihin. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ang lalim ng bibig na iyong puso. na nagsasabi, ika'y Manatili sa aking piling at iyong dinggin. Ako'y mahalin at laging sundin. At sasambahin kami akayin. Yes, Lord. Yes, Jesus. Amen, Lord. Panginoon, mayroon po ditong matagal ng talagang bigat na bigat. Yung kanyang puso, sobrang naghihirap. Kapatid, ito yung sinasabi sa ni Lord. Ako magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Huwag kang mangamba. At alam mo ba, kapatid, may reward sa iyo si Lord. Yung kabigatan mo, yung katanungan mo, i-reward ka na ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, O God. Tunay, O Diyos, ang lahat, Panginoong Isus, ng mga anak mo na nangangailangan, Lord God, may karamdaman, Ikaw ang patuloy na magpapagaling sa kanila. Ikaw ang tutugon sa kanila sapagkat yung pag-ibig mo ang siyang kasagutan sa lahat, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa blessings, sa pagpapaulan ng pagpapala. Lord, thank you po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen.